For some reason, one side of his lips lifted. Niliwagan nito ang pinto na ikinairap ko. Pumasok at diretso ang tingin ko sa banyo niya. Kahit gusto kong ilibot ang tingin at pagmasdan sandali ang loob, ay ayokong gawin. He might have thought I was interested, but I still took glimpses of his things. Hindi ko napigilan. If the comfort room in the guest room has nothing, then his is full of everything. Nakaayos sa harap ng salamin ng mga gamit niya, from shaving cream, mouthwash, and even facial cleansers. Tumaas ang kilay ko at naisip na mas maarte pa siya sa akin. Sa kabila naman ay ang shampoo at kung ano-ano pang essentials na gamit panligo. I bet that he has oils. Hinanap ko sa nakahilera ang toothbrush niya at nakitang nakasabit yon sa gilid ng salamin sa toothbrush holder. May katabi din itong toothpaste squeezer. Isa lang yon at wala ng ibang toothbrush. His brush smells nice though. Malinis. Mukhang walang germs. Kinuha ko at tinapat sa toothpaste squeezer upang malagyan. Wala naman siguro siyang AIDS. I hope so. Habang nagtutoothbrush ay pinapakiramdaman ko kung anong ginagawa niya sa labas. Ngunit tahimik. Tila wala nga yata akong kasama. Kumunot ang noo ko at mabilis na tinapos ang pagtutoothbrush. You done? What the? Pwede ba? Masyado pa akong bata para ma-heart attack. Hinawakan ko pa ang dibdib ko na sinundan niya rin ng tingin. Napaiwas siya at mabilis na umalis mula sa pagkakasandal sa pintuan ng banyo. Napairap ako at naiiling na sumunod sa kanya. Diretsyong kusina ang lakad niya. Napataas pa ang kilay ko nang makita na may nakahain na sa mesa na ham at itlog. May sinangag at mainit na kape pa, kasama ang pandesal. Kumain ka. Wala kang matinong kain simula kagabi. Bigkas niya. Umupo ako at tinitigan siyang mabuti. He doesn't look that bad. But he acted so bad the last few times. Such an asshole. Linagyan niya ng pagkain ang plato ko. Ni hindi niya ako sinulyapan habang ginagawa niya yun. Sa pagkakaalala ko, siya rin naman walang matinong kain. Man, I already sent you the address. Paayos ang gamit niya. Lahat. Please lang, si Celeste ang mag-aayos ng damit niya. Nakapamulsa siyang nakatalikod sa akin. Nakaharap sa maraming buko. Ang telepono ay nasa tenga niya. Nadinig ko pa siyang nagmura ng isang beses bago binaba ang tawag. Kanina pa ako nangangati sa robe ko at kinukulit siyang hayaan akong bumili ng damit. Ngunit ayaw niya. I'm waiting for his move. Hindi naman pwedeng maghapon kung suot to. Ni hindi ko nga alam kung kanino niya ito hiniram. Sir Kian, magandang umaga. Nasa 10 kalalakihan ang dumaan na may hawak na mga itak. Ang iba ay may nakasabit pang lagayan sa likod. Si Salvador! Nakabingwit! Sigaw ng isang matanda sa kanila matapos ako nitong malingunan. I looked at them innocently, having no idea of what they meant. Nasa lubong ko pa ang tingin niya na kunot noo at tila hindi gusto ang sinabi ng matanda. Oo nga, Sir Kian! Congrats! Humiyaw ang iilan at pumalakpak. Nginitian ako ng iba na kinangiwi ko. What's with the congrats? Tatang, hindi pa po. Ninapitan niya ang mga ito at kinuha ang atensyon. Tinapik siya sa balikat ng matanda at may binulong na kinakamot niya ng batok at kinangiti. My eyes are getting little and my mind is getting curious. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila at matapos nun ay nagpatuloy na sila sa paglalakad. Bumalik siya at binigyan ako ng mariin na tingin. Tatawagan ko si Ate Fe. Ipanghihiram kita ng damit. Akmang papasok siya ulit, ngunit hinarang ko. Damit mo na lang, tapos bibili na lang ako sa labas. Nahihiya akong manghiram sa iba. Kinagat ko pa ang pang-ibabang labi ko bago siya bahagyang sinulyapan. Seryoso siya at hindi inaalis sa akin ang tingin. Sa akin, hindi ka nahihiya? Bahagya siyang umiling at tila nahirapang huminga. Why would I be? As far as I know, you're the one who should be shy towards me. Damit lang naman. Ikakasakit ba ng ego mo kapag sinuot ng babae ang damit mo? Pinaningkitan ko ito ng tingin. Hinahamon. Lumalim ang tingin niya at mas lalo pang naging berde ang mga mata. Hindi pa nakatakas sa paningin ko ang pag-igting ng panga niya at bahagyang pagdaan ng apoy sa kanyang mga mata. He rolled the tip of his tongue between his lips before he heaved a sigh. No, you don't know what you are asking for. I'm trying to calm my nerves and you should help me by not wearing my clothes or else I don't know where I can pin and kiss you savagely. Tinalikuran niya ako at iniwan sa labas na namimilog ang mga mata. Napabuga ako ng hangin.
at lumibot na lamang ang tingin sa malawak niyang lupain. Maybe, there are thousands of coconut trees here. Nakalulula ang dami at tila walang hangganan. Hitik din sa bunga at nagtataasan. May buko naman sa probinsya namin pero hindi ganito kadami. Ngunit kahit yata malamig sa mata ang paligid, ay hindi nun kayang pawiin ang kanina pang inis at insultong nararamdaman ko para kay Kian. How dare he talk to me so boldly? Nakalimutan niya yatang may atrasyo sa akin. Ma'am? Damit po. Nalingunan ko ang babaeng maaaring nasa 30 pataas ang edad. Maliit at malaman. Maliit din ang buhok at may pagkatsinita. Siya siguro si Ate Fe. Nakalahad sa harap ko ang hawak niyang mga nakatuping damit. Nanginginig pa nga ng bahagya ang kamay niya at mukhang nahihiya. Umiiwas din minsan ng tingin. Salamat po. Ngumiti ako at kinuha ang damit na iniaabot niya. Kung sa kanya to, duda ako kung kakasya sa akin. I'm a bit taller. Pwede na siguro at nagpapasalamat na pinahiram niya ako. Hindi ko po alam kung kakasya sa inyo. Hinagod pa ako nito ng tingin. Pagtiyagaan niyo po muna, ma'am. Ngumiti pa siya nang agad kong tananguan. Saan po kayo tumutuloy, ate? Kuryosong tanong ko. Yinakag ko itong pumasok na pinaunlakan niya. Nauna pa nga siya ng bahagya at tila sanay na sa loob ng bahay. May kwarto kami sa likod bahay. Kasambahay ako dito. Nahiya pa siya at napayuko ng kaunti. Ngumiti ako at hinawakan ng mga balikat niya na kanyang kinalingon. Malawak pa akong ngumiti sa kanya. Wala naman pong mali sa pagiging kasambahay. Ako nga po, mas malala pa dyan. I did the undignified. Hindi ko napigilan na sabihin. Napalunok ako at bahagyang umiwas ang tingin. Ang bigat kasi sa damdamin. Maybe because I don't have anyone to talk to. That's why I find peace in opening a little to Ate Fe. Don't talk to strangers, they say. But strangers will listen to your agony more than your closest friends do. Maybe because we know that they don't know us. And when we part ways, the story remains, and you will not. Ano po, ma'am? Nalilitong tingin ang binigay nito sa akin. Kapag may time, ate. Umiling ako at natawa ng bahagya. Hindi ko pa pala kayang sabihin lahat. Ngumiti siya at tinuro ang common bathroom. May mga shampoo at sabon naman sa loob. Ibibili na lang kita ng gamit kapag namalengke kami ni Nailina. Okay naman ang t-shirt at sumakto naman sa akin. Pero yung shorts, kung kay Ate Fe hanggang mid-thigh niya, sa akin hindi. Sakto lang ata nitong natakpan ng puwetan ko. Ngumuwi ako. Binabayon ng bahagya bago umupo sa bench dito sa labas. Dinama ang malamig na hangin na siyang nagsasayaw sa mayayabong na dahon ng mga buko. Kanina ko pa inaabangan si Kian, pero hanggang ngayon ay wala pa ang anino niya. Gusto kong bumili ng damit. If in the club, people don't care what you wear, I know it will be different here. Not all people are open-minded. Ayoko naman na masabihan ulit ng pokpok dahil sa maliliit ang damit ko. Napanguso ako at naiinip na kinalikot ang hawak na cellphone. Naghihintay ng tawag mula kila mama, ngunit mukhang abala pa sila. I tap my legs, trying to kill the boredom. Naago nga lamang ang atensyon ko sa grupo ng mga estudyanteng dumaan. 3 sila, 2 babae at 1 lalaki. Nikki, masusilyapan na naman natin si Sir Kian! Humagikik sila matapos sabihin yun nung nasa gitna. Naka-ponytail ito at may backpack sa likod. Sa tansya ko ay mga high school students sila. Probably grade 9 or 10. Lagi naman tayong pumupunta rito. Sana mapansin na niya ako. Ngumuso pa ang nasa gilid na may mahabang buhok at bahagyang hinagis-hagis ang plastic envelope na hawak. Ingrata, ang bata mo pa! Nanlaki ng bahagya ang mga mata ko matapos marinig ang boses ng lalaki. Maarte yun at tingin ko ay kasama sa federasyon. Napangiti ako at naisipang lapitan sila. Kaya pala Nikki ang tawag sa kanya. Gaga ka, ikaw nga dyan nagpapantasya kay sir. Salamat ka nga, kinuha ka pa niyang scholar. Umirap ang nakaponytail ngunit natigil ito matapos akong masulyapan na palabas ng gate. Kinilabit din nito ang mga kasama na natigil sa paglalakad. Narinig ko kasi kayo nag-uusap. Pasensya na sa istorbo. Tanong ko lang sana kung alam niyo kung nasan si Kian. Ngumiwi pa ako at naghintay ng reaksyon nila. Ngunit wala. Bakit po? Hinagod ako ng tingin ng Nikki at bahagyang tinaasan ng kilay. Hindi ko alam ngunit nailang ako at bahagyang nahiya.
May sasabihin ako. Pwede bang sumabay? Humigpit ang hawak ko sa cellphone at nakikiusap na tingin ang binigay sa kanila. Napanguso ang may mahabang buhok bago tumango. Nauna silang naglakad at nasa likod naman ako. Kung gaano sila kaingay kanina ay siya namang tahimik nila ngayon. Paminsan-minsan na nagbubulungan sila, ngunit hindi ko naman naririnig. Ang layo rin ng nilakad namin bago ko marinig ang iilang ingay. Mga boses ng kalalakihan. Umangat ang tingin ko. Nasulyapan ko ang may karamihang lalaki sa ibaba at sa itaas naman ay may mga nakaakyat. Maraming buko rin ang nagkalat. Sa tingin ko ay ani nila. "Tay!" Sumigaw ang nakapusod na kinalingon nila. Mabilis na tumakbo ang tatlo at lumapit sa gitna. Napakagat ako ng labi matapos kong makita na maraming ang tao. Nahilang pa ako sa titig nila at sa suot ko. "Ay, si Ma'am!" May isang maaaring kasama sa dumaan kanina kaya maaaring nakilala niya ako. Ninapitan ako nito at nginitian. "Si Kian po, nandyan ba?" Bungad na tanong ko. Hindi pa man siya nakasasagot ay umatras na ito at pinalitan ng bultong may berdeng mga mata. Hindi maipinta ang itsura niya at salubong ang kilay na nakasulyap sa damit ko. Pumunta ito sa harap ko. Tinatakpan ang bulto ko mula sa mga tao sa likod. Dumiin pa ang tingin niya at nagsusungit na naman. "What?" Bibili ko ng damit. Hindi na ako komportable." Hinatak ko pa ng bahagya pababa ang short na nasulyapan niya. Huminga siya ng malalim bago sumulyap sa likod niya. Tumango ito bago ako hinawakan sa bewang at niyakag na umalis doon. Hindi ko alam kung aalisin ko ba ang braso niya o ahayaan na magpayakag sa kanya. Para lang akong estatwa na naglalakad habang ramdam ang init ng palad niya sa manipis kong damit. "Wag na, pahiramin na lang kita. Pero wag ka na ulit pupunta sa area na to." Seryoso ito at tuwid ang tingin sa daan. "Bakit? May inip ako sa loob." Napababa ang tingin ko at napailing. This strange place is at peace, but the man beside me shouts chaos. "If you don't want me to snatch sinful lies, then you should follow." Sa matatag niyang boses. Namilog ang mga mata ko sa sinabi niya. Umawang ang mga labi at hindi makalma ang dibdib kong nagsimulang magwala. And maybe I was so lost that I forgot to remove his arm from my waist. I've been wearing his shirts and boxers. Binili nga niya ako ng maisusuot ay puro underwear naman. Does he love seeing me wearing his clothes? Makasalanan nga talaga. Napailing ako at pinusod ang buhok ko. Hanggang ngayon, hindi pa dumadating ang mga gamit kong pinakuha niya. Hindi ko nga sigurado kung talagang pinakuha niya. I want to apply to this town's private schools. Kaya lang wala akong dokumento. Nabuburyo na ako sa bahay niya at napakinang ko na sa linis. Malinaw na nga niyang nakikita ang sariling kagapuhan sa sahig. "Freya, iha, pwedeng patulong." Sinaylina na nakasilip ang ulo mula sa kusina. "Sige po." Bitbit ang walis ay nilapitan ko to. Tinabi ko lang ang walis sa lagayan nito sa gilid ng lababo. "Ano po ba?" Magalang kong tanong. Nilibot ko pa ang tingin ko sa mesa na puno ng mga basket at isang may kalakihang styrobox. "Tulungan mo muna kami ni Fe na magdala nito sa mga trabahante para isang punta na lang at hindi na tayo babalik dito." Inabot nito sa akin ang isang basket. May kabigatan yon ngunit kaya naman dalin. Napanguso ako ngunit umayos din ng tindig. "Lalakad po ba tayo?" Nangingiwing tanong ko. Ang layo nun at mahihirapan kaming magbitbit kung lalakad lang. Idagdag pang hindi naman sementado ang daan. "Hindi, Freya. May sasakyan sa labas. Tara na." Si Ate Fe na agad binuhat ang styrobox. Sa harap ng gate ay naghihintay ang isang semi-tricycle. May motor yon ngunit ang sidecar ay maluwag na gawa sa bakal. May magkabilang upuan at walang dingding. May bubong naman ngunit diretso lang. "Ibaba mo na lang sa ibaba, iha." Ang driver na namukaan ko. Siya yung tatang na tumawag kay Kian. Maliit akong ngumiti at sumunod ang sinabi nito. Naglumikot pa ang tingin ko. "Isko, wag mong bilisan at mukhang hindi sanay sa ganitong sasakyan si Freya." Sinaylina na inayos ang dalang basket. "Ayos lang po, Nay. Hahawak na lang po ako." Mahigpit pa akong kumapit sa bakal na hawakan pagkasakay. Mahirap pang biyahe at umuuga ang sasakyan. Nauntog pa ako ng isang beses sa bakal hawakan noon ngunit hindi ko pinahalata. Tahimik ang mag-ina at hindi naman nagtanong si Mang Isko. Nakakaya naman kung mag-iinarte pa ako gayong hindi naman sobrang sakit.
Sa paligid lang ang tingin ko at iniisip kung anong reaksyon ni Kian kapag nakita ako ngayon. Maluwang na puting t-shirt niya ang suot ko na halos takpan na ang boxers na itim na pinahiram niya sa akin. Kusang umakyat ang init sa magkabilang pisngi ko. Baka isipin nila na may nangyayari sa amin. Freya, ayos ka lang? Namumula ka? Si Ate Fe. Nilingon ko si Ate Fe na nag-aalala ang itsura. Ngumiwi ako at hinawakan ng dalawang palad ko ang magkabilang pisngi ko. Ayos lang ate, mainit kasi. Pinaypay ko pa ang sarili gamit ang mga kamay. Kumunot ang noo niya at napatingala sa langit. Hindi naman, baka hindi ka lang sanay. Napatango na lang ako at napaiwas ng tingin. Sa totoo lang, malamig ang simoy ng hangin at hindi ramdam ang init ng araw dahil sa mga nyug. Isang tao lang naman ang naiisip ko kung init ang pag-uusapan. Nakagat ko ang ibabang labi sa malinaw na imaheng nakikita ko. Si Kian na puno ng pawis habang umaakyat sa mga buko. Tumutulo hanggang sa matigas niyang tiyan habang ang mga braso at iilang muscles ay umiigting. Ay! Napakapit ako ng mahigpit sa bakal matapos ng malakas na parada ni Mang Isko. Muntik pa akong sumsub sa mga basket na napigilan lamang ni Ate Fe. Magpantasya ka pa, Freya. Isko naman, hindi ka nag-iingat. Tinulungan ako ni Nailina na makaupo ng maayos bago binaba ang mga basket. Pasensya na, Freya, nabigla lamang ako. Tumango ako sa matanda at pilit na ngumiti. Okay lang naman, hindi lang kasi ako nakahawak, kaya siguro sumabay ang katawan ko sa preno. Bumaba ako at tumulong sa pagbaba ng mga basket. Nardo, padala nito sa mesa ninyo! Sigaw ni Nanay Lina na kinatingin nila. Nagsasakay sila ng mga buko sa isang truck. Hindi ko naman nakitang dumaan yun kanina sa harapan. O hindi ko lang napansin. Lumapit ang lalaking lumapit noon sa akin. Kinawayan ako nito at nginitian. Tumango ako bago nilingon ang mga trabahante. Hinanap ko ang amo sa kanilang ngunit wala. Wala naman siyang lakad kaya alam kong nandito dapat yun. Mukhang seryoso na sa'yo si Sir Kian. Niningon ko si Nardo dahil sa sinabi niya. Nakatingin ito sa suot ko at agad ding napaiwas ng tingin. Napahawak tuloy ako sa laylayan ng t-shirt kong suot. Tumuloy siya sa paglalakad, bitbit ang dalawang basket. Maayos naman si Nardo, matangkad at moreno, may kagapuhan at tingin ko din ay mabait. Sumunod kami sa kanya sa mesa. Inayos niya rin ang dahon ng mga saging na kinuha niya kung saan. Basta ninapag niya ang mga yun sa mesa at pinunasan. Ninabas din ni Nailina ang mga laman ng mga basket. Mga ulam yun na daing, itlog na pula, kamatis, galunggong at inihaw na bangus. May pritong manok at chicharong baboy din. Mahaba ang mesa na tingin ko ay pinagsama-sama. Tumulong ako sa pag-aayos kahit ramdam ko ang iilang sulyap mula sa mga trabahante. Si Ate Fe ay kinalat ang kanin na laman ng styro box. Pinaayos din ito ang malaking jug kay Nardo. San si Sir Kian? Bumagal ang galaw ko at hinantay na may sumagot sa tanong ni Mang Isko. Pigil ko man ang sarili ay alerto pa ang tenga ko. Pasimple pang gumala ang tingin ko sa paligid. Sa opisina, Tang. Magbabakasyon na ata si Tomas at pinakikiusapan na ipasok ang pinsan niyang si Mila sa opisina. Natigil ako at napaangat ng tingin. Naikunot ko pa ang noo ko sa narinig. May opisina at accountant siya? Sa bagay, mukhang malaki ang kinikita niya sa lawak ng farm. Dagdag pa na may buko pa'y business ito. Tawagin niyo na nang makakain na tayo. Sabihin niyo nandito si Freya ah. Inayos din ni Nailina ang nasa benteng box ng buko pie sa gilid. Ano bang meron, ate? Kinalabit ko si Ate Fe nang makalapit ito sa akin. Ang daming pagkain at mukhang sabay-sabay pang kakain. Thanksgiving sa masaganang ani. Bukod dyan may bonus din sa sweldo. Napatango ako at tinapos na ang pag-aayos ng pagkain. Dito na po! May sumigaw sa mga trabahante. Kasunod doon ay ang presensyang naramdaman ko sa gilid ko. Nasulyapan ko ang paghawak nito sa mesa sa harap ko at ang pag-ikot ng kamay mula sa likod ko papunta sa kabila. Kinulong niya ako sa mesa, ngunit hindi naman nakadikit ang katawan sa akin. Niningon ko ito at nahuling nakatingin sa suot ko. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Basta nakanguso siya ng bahagya at tila nagtatago ng ngiti. I think I'm hungry, he muttered, but he couldn't get his eyes off of my body. Nag-init ang mga pisngi ko kasabay ng katawan ko, lalo pa nang dumantay ang mainit niyang palad sa bewang ko. Let's eat! Sigaw ni Kian na nakapagpahiyaw sa lahat. Bago pa man dumugin ang mesa,
ay pumirmi ang hawak nito sa bewang ko at giniya sa dulo kung saan wala ako makakatabi. Siya lang ang katabi ko at wala na sa kabila. "Salamat, Sir Kian!" May sumigaw ulit bago sila nagsimulang kumain. Nanatili lamang akong nakatingin at nahihiyang kumuha ng pagkain kahit na nasa harap ko lang yun. "Don't stare, just eat." Pinag-ayos niya ako ng pagkain sa harap ko at pinaghimay pa ng inihaw na bangus. Eksperto ang bawat galaw ng mga daliri niya at sanay na sa ganitong pagkain. Sinubukan ko pang suwayin na kaya ko naman, ngunit ayaw niyang magpapigil. "Nako, sabi na eh! Bumingwit na ng bangus!" Namula ang pisngi ko matapos marinig ang mga kantsaw nila. Hindi ko na nga halos maisubo ang kanin. Kung alam lang nila kung gaano kadamuho ang amo nila ay hindi nila ako pipilit dito. "Hey, she's shy. Stop that!" Sa malalim niyang boses. Tumigil sila sa pakiusap niya, ngunit narinig ko pa rin ang iilang asar. Tila ayaw maniwala na wala kaming relasyon at malabo yun dahil kahit maghalo ang balat sa tinalupan ay hindi ako makikipagrelasyon sa kanya. Kahit guro ako at sanay na sa mga magulang na nakakaharap ko ay iba pa rin kapag mga ibang tao na. Mababait naman sila, yun nga lang ay mapang-asar. "Ilang buko nakatanim dito?" Hindi maiwasang tanong ko. "Ang dami kasi at kahit saang espasyo ka tumingin ay meron. Baka nga wala ng space para sa mga bagong tanim." "More than 5,000 and still counting. We never stop planning. Basta may lugar tatamnan ko." Tumango ako bago sumubo. Naglapag siya ng chicharon sa gilid